Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang ako sa palayaw na Popoy. Tubong Hilongos, Leyte. Matagal na akong nakikinig sa iba't ibang channel mo. At walang araw na hindi ako nakikinig tuwing hindi ako abala sa ginagawang trabaho. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dekada 90 mahigit. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa edad 15 anyos pa lamang ako ng mga panahong yon. May kaya sa buhay ang napangasawa ng kapatid kong si Kuya Andres gawa ng nakapag-abroad ang babae at nakabili ng malawak na lupain bago sila nag-asawa. Kaya nga lang, kahit na may kaya sila sa buhay, nakitaan ko ng pagkamata pobre ang asawa niyang itago niyo na lamang po sa pangalang Ate Mildred. Maliban sa pagiging matapobre, napakamaldita pa. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit na ganun ito, pinaaral pa rin nila ako. Yun nga lang, ang kapalit ng pagpapaaral nila sa akin ay ang pagtatrabaho ko sa bahay nila at pagtulong-tulong sa palayang inaasikaso ni Kuya Andres. Naging masipag ako sa pagtatrabaho bilang boy sa kanilang bahay. Nagdidilig ng mga halaman at naglilinis ng bakuran. Kapag may mga kailangan din si Manang Pasing sa bayan, ako ang inuutusan. Itong si Manang Pasing ay matagal ng kusinera sa bahay ni Kuya Andres. Masarap magluto si Manang Pasing at mabait. Palakwento din ito kung kaya't nagustuhan siya at nakagaanan ng loob ni Ate Mildred. Isang beses noon, dinapuan ng malalang sakit si Manang Pasing. Kinakailangan niyang lumiban sa trabaho at hindi alam kung kailan siya makakabalik. Tinubuan ito ng mga pantal sa katawan at mataas ang lagnat niya. Walang tigil din ito sa kakaubo na umaabot pa sa puntong dumudura na ito ng dugo na para bang may sakit na tuberculosis. Kung kaya naman pinauwi muna ito sa kanila at pinagpahinga. Habang wala ang matanda ay naganap ng pansamantalang kusinera si Ate Mildred. Hindi kasi sila pwedeng mawalan ng kuserera gawa ng marami din silang tauhan sa palayan at ang iba doon ay libre kain. Kaya't kinakailangan talaga nila ng tagaluto. Hindi naman pwedeng ang isa pang matandang kasabahay na si Manang Soledad na maging tagaluto nila. Gawa ng nakatoka ito sa paglilinis sa loob ng bahay at labandera. Ako naman walang alam pagdating sa pagluluto kaya't walang ibang paraan kundi ang maghanap ng pansamantalang kusinera noon. Nga pala, may singit ko lang, Sir Seth. Kaya puro matanda ang kasambahay ni Ate Mildred. Napakasilosang babae ito. Ultimong ang pinsan naming babae ni Kuya Andres ay pinagseselosan niya. Simula pagkabata close na ang Kuya Andres ko at yung pinsan naming ito na si Ate Diana. Para wala ng gulo at cheche-boreche, umiiwas na lamang si Kuya sa lahat ng babaeng pinagseselosan ni Ate. Para na rin matahimik kumano ang buhay nila mag-asawa. Baliw pa naman umanong asawa niya kapag nagsiselos. Kiganda-gandang babae pero walang tiwala sa sarili. Minsan pa nga'y pabiro pang nagwika sa akin si Kuya Andres na buti sana kung magaganda yung mga babaeng pinagseselosan ng asawa niya. Ako naman kapag nagkikwento ng ganun ng kapatid ko pinapakinggan ko na lang. Subali ayun na nga. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap, ay may nakuhang matandang kusinera si Ate Mildred. Naglagay kasi ito ng karatula sa labas ng kanilang tindahan sa bayan. At doon nga ay may nag-apply na kusinera. Sakto namang kailangan na nila dahil papalapit na ang anihan ng palay. Walang maghahanda ng pagkain sa mga trabahante nila kaya hindi na nagdalawang isip ang tanggapin ni Ate Mildred ang matandang nagngangalang Aling Salome. Sa tansya ko ay mga nasa 50 mahigit na si Aling Salome. Wala nang paligoy-ligoy pat agaran ng nagtrabaho ang matanda nun. Sa loob ng isang linggong pagtatrabaho ni Aling Salome, ay may napansin akong kakaiba sa kanya.
Yun bang parang nahihiwagaan na ka sa isang tao nun? Yung ganun na ganun yung pakiramdam ko sa matandang ito. Hindi ko alam kung ako lamang bang nakakapansin o napansin din ito ni Manang Soledad. Kakaiba kung makatingin si Aling Salome. Pailalim at hindi makatingin ng diretsyo. Sa tuwing tinitingnan ko siya sa mata, ay agaran niyang iniiwas ang paningin at ibinabaling sa iba. Minsan ay nakita ko siyang panay ang pagpupunas ng bibig at para bang hindi niya mapigilan ang paglalaway habang nakatitig sa kapatid ni Ate Mildred na si Ate Joanna kapag dumadalaw ito. Minsan ko na rin yung nasabi kay Ate Joanna pero sinaway niya lang ako at pabirong sinabihang bawas-bawasan ang pagiging masyadong maging tsismoso. Kalalaki ko umanong tao ay binabantayan kong iba. Grabe ka naman, Ate Joanna. Hindi naman ako ganun. Tsaka sinasabi ko lang naman yung napapansin ko. Hindi naman porket yun ang napapansin ko kay Aling Salome binabantayan ko na yung bawat kilos na matanda. Nakangiting wika ko pa sa kanya nung bagitin ko ang tungkol kay Aling Salome. Ngiti lang naman ang naging tugon sa akin ng kapatid ni Ate Mildred nun. Isang araw, maaga akong gumising gawa ng naalala kong hindi pa pala ako nakakapagdilig kahapon ng halaman. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Baka kasi kapag nalaman ni Ate Mildred na nakalimutan kong diligan ang mga paborito niyang bulaklak, mapapagalitan na naman ako. Mabulyawan sa harapan ng maraming tao. Nakakaya sa mga taong makasaksi kung paano akong pagalitan ni ate. May mga umagang marami ang mga trabahanting pumupunta kasi sa gilid ng bahay para magagahan. Kung kaya't iniiwasan ko talaga magkamali. Dahil sa sermon at pambubulyaw na naman ang abutin ko sa madarang asawa ng kapatid ko. Hindi naman ito masaway ni Kuya Andres. Dahil sila mag-aaway sa tuwing sinusubukan niyang pumagitna sa aming dalawa ng asawa niya. Kaya't ang siste ay hihingi na lamang siya ng paumanhin matapos akong mapagalitan o mabulyawan. At palaging sinasabihang intindi na lamang ang asawa niya. Sadyang ganun lang raw talaga ang asawa niya. Tanging pagtango at pagsang-ayon lang naman ang palagi kong naitugon kay Kuya Andres. Wala naman ako magagawa kundi tanggapin kung ano man ang sasabihin ni ate nun. Pinapaaral lang nila ako at kailangan kong sumunod. Nang umagang yon, paglabas ko ng silid ay dumiretso na ako sa likuran para kunin yung mahabang hose. Pagbalik ko sa harapan ng bahay, narinig ko ang boses ni Ate Mildred. Mukhang may pinapagalitan na naman siya. Nung tingnan ko kung sino ang binubulyawan niya, si Aling Salome. Nakayuko lamang ang matanda habang pinapagalitan ng asawa ni Kuya. Narinig ko pang malutong na pinagmumumura ni Ate Mildred ang matanda at nagwikang. Kadali-dali lamang umano ng iniuutos niya pero hindi pa rin magawa-gawa ng tama nun. Sabay duro kay Aling Salome. Nakaramdam ako ng pagkahabag sa matanda at napasabi na lamang sa sariling, grabe naman tong asawa ni Kuya. Pati yung matanda hindi na pinapalagpas sa kagaspangan ng pag-uugali. Habang nagbibitaw ng mga masasakit na kataga si ate, napansin ko ang mayat-mayang panginginig ng kamay ni Aling Salome nun. Hindi ko alam kung nang dahil ba sa takot kaya nanginginig ang kamay nito o baka nagpipigil lamang siya ng galit na nararamdaman. Nakayuko kasi ito at natatabunan ng buhok ang mukha niya. Pambihira, kawawa naman ng matanda. Pambihira talaga tong amo natin Walang pinipiling tao basta napagtripang pagalitan. Walang pakundangan kahit na may makakitang iba. Bulong ni Ruel, ang isa sa mga trabahanting maagang pumupunta sa bahay ng umagang ito para kumuha ng mga kagamitan sa palayan. Sinaway ko siya at sinabihang wag nang magsalita pa at baka marinig kami ni ate. Alam niya namang malakas ang pandinig ng babaeng ito. Mamaya kami pang pagbalingan at pagalitan. Totoo naman kasi tol. Alam mo, buti na lang talaga at si Bossing ang nagbabantay tuwing nagpapaani. Kaya ligtas kami sa bungera niyang asawa. Aniya, at saglit na tiningnan ako noon. Iiling-iling na lamang ako at hindi na muna tinuloy pang gawain. Baka kasi kapag nakita ko ang asawa ni Kuya Andres ay
Sa akin na naman ibaling ang init ng ulo nito. Bumalik na lamang ako sa kusina at naganap ng ibang gawain. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na sa kusina si Aling Salome. Tahimik lamang ang matanda at ni isang salita ay wala akong narinig mula sa kanya. Nung sipatin ko naman siya ay nakita kong namumula ang mga mata niya. Alam mo yung parang kakagaling lang sa pag-iyak nun. Aling Salome, ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Umiling lamang ang matanda pero hindi siya tumingin sa akin. Tahimik na tinuloy ko na lamang ang ginagawang trabaho at hindi na muling tinanong pang matandang ito. Habang nag-aayos ng mga kagamitan ay hindi ko mapigilang tingnan ang matandang kusinera. Sa pagdaan kasi ng ilang minuto ay paiba na ng paibang presensyang bumabalot sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na parang bumibigat. Parang nanggagaling kay Aling Salome ang presensyang yon. Dahil doon, hindi ko na nga napigilan ang sariling tumingin sa matanda. Habang tinitingnan ko ito ay nakita kong panay ang pagbuka ng bibig niya na parang may sinasabi. Na parang siya lamang ang nakakaintindi at nakakarinig. Nang maramdaman kong titingin sa akin ang matanda, ay agad na nag-iwas ako noon. Maya-maya naman ay narinig ko nang pumasok si Manang Soledad at nagtanong kung ano ang nilulutong pagkain ni Aling Salome. Hindi ko na inintay pang sumagot ang matanda. Dali-dali ko nang tinapos ang ginagawa at lumabas ng kusina. Kinagabihan noon, habang nagpapanghangin ako sa bakuran ng bahay, nakarinig ako na may hinang pag-ungot at parang nanggagaling sa aso. Nagpalinga-linga ako para hanapin kung saan naroroon ang ingay na naririnig ko pero nakailang segundo na ako sa paghahanap. Wala akong makitang kahit na anong hayop malapit sa kinauupuan ko noon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat at hindi na inintindi ang mga mahihinang pag-ungot na narinig ko. Pawala-wala din naman kasi kaya't ipinagpalagay ko na lamang na nasa labas ng bakod nang gagaling ang ingay na yon. Pero maya-maya pa, bigla na lamang nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Nang maramdaman kong parang may malamig na hininga ang dumantay sa batok ko. Kasunod noon ay parang may boses ng matandang babae ang bumulong sa tenga ko. Inuutusan akong pumasok na sa loob ng bahay. Nang lingunin ko naman ang direksyon kung saan ko narinig ang boses na yon, wala akong nakitang tao. May nasipat akong anino ang mabilis na dumaan sa tagiliran ko. Dama ko pa ang malakas na pag-ihip ng hangin sa gilid ko noon. Hindi ko matukoy kung anino ba ng tao ang nakita ko o anino ng hayop. Gawa ng sobrang bilis lang noon. Parang kidlat na dumaan. Nang mga sandaling ito ay nakaramdam na ako ng takot. Dahan-dahan na rin akong ginagapangan ng kilabot sa katawan. Kung kaya't tumayo na ako mula sa pagkakaupo at nagmamadali nang pumasok sa bahay. O teka, magdahan-dahan ka nga sa paglalakad mo at makakabangga ka. Sabi ni Kuya Andres nang kamutikan ko na siyang mabangga pagpasok ng pintuan. Pasensya na kuya, hindi kita napansin. Tinanong ako ni Kuya kung ano ang nangyari at bakit parang balisa ako. Sino bang tinitingnan mo dyan sa labas at panay ang tingin mo ha? Kamuntikan mo na ako masagi. Buti na lang at hindi natapon tong bitbit kong kape. Wala kuya. Hindi ko na sinabi pa sa kapatid ko ang tungkol sa nakita ko at baka kasi ano pa yung isipin nito. Isa pa baka guni-guni ko lang ang nasipat ko kaninang anino. Dahil wala naman akong nakitang tao o masihayop man lang. Kagad na akong nagpaalam at sinabi dito magpapahinga ako. Na maaga pa akong gigising dahil pupunta ako sa palayan para ihatid ang mga kailangan ng trabahador. Hindi pa man tumugon ang kapatid ko ay nagmadali na akong pumunta sa silid na tinutulugan ko. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog kaagad. Mayat mayang nakakarinig ako ng kakaibang huni at may nalanghap din akong mabahong amoy sa loob ng bahay. Parang amoy imbornal.
Nakailang beses pa akong lumabas ng silid at pasimpleng hinanap kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na ito. Pero hindi ko matukoy-tukoy kung saan nanggagaling. Kaya naman ang ginawa ko, sinarado ko na lamang ng maigi ang pintuan ng silid ko. Ganon din ang bintana. Pagpatak ng hating gabi ay isang malakas na kalabog sa labas ng bahay. Ang narinig ko nun. Sakto pa namang nag-aagaw ng kamalayan ko nung marinig ko ito. Napabalikwas ako ng bangon at lumapit sa bintana. Pagsilip ko, takang-taka ko. Nakita ko si Aling Salome. Nasa bakuran ng bahay at nagmamadaling naglalakad papasok sa loob. Napatanong ako kung saan nanggaling ang matanda. At bakit oras na ng gabi nasa labas pa rin ito ng bahay. Pambihira yung matandang yun, oh. Gabing-gabi na nasa labas pa. Hindi ba siya nasabihan ni Manang Soledad na pinagbabawal ni Ate Mildred yung lumabas? Yari na naman talaga siya kapag nalaman ng asawa ni Kuya yung ginagawa niya. Sabi ko sa sarili ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa isiping mapapagalitan na naman ang matanda. Oras na malaman ng maldita kong bayaw ang ginagawa niya. Pasalamat na lamang talaga siya at ako ang nakakita nun. Lumipas sa mga araw ay napansin kong hindi na umiimik si Aling Salome. Tahimik lamang ito habang ginagawa ang nakatokang trabaho. Kung hindi mo kakausapin, hindi magsasalita. Maging si Manang Soledad ay hindi niya gaanong kinikibo. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa eskwelahan ay nakita ko si Manang Soledad sa bakuran ng bahay. Mag-isa lamang ito kung kaya't nagmamadaling nilapitan ko ito at tinanong kung bakit napagalitan itong nagdaang araw si Aling Salome. Naawa ko nung nakita kong pinapagalitan ni Ate Mildred si Aling Soledad. Grabe naman kasi talaga yung asawa ni Kuya, no? Ewan ko kung bakit hindi niya man lang mapagsabihan yung babaeng yun. Binatukan ako ni Manang Soledad at lumingon-lingon pa. Sa nandidilat na mga mata ay sinaway niya ako at sinabihang huwag maingay. Baka mamaya, marinig pa ako ng matanda at magalit pa sa amin. Ikaw talagang bata ka. Napaka-chismoso mo. Kahit kailan talaga'y palagi mo nalang binabantay ng kilos ni Salome. Pabulong niya pang saad sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang anong magagawa ko sa nakita ko naman talaga nakaraan na pinagmumura ni Ate Mildred at pinapagalitan ito. Kaya nga lang hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit pinagalitan siya. Sa halos pabulong na boses ay sinabi ni Manang Soledad na kaya napagalitan daw si Aling Salome. May inutos daw umano ang amo namin dito pero hindi kaagad nasunod ni Aling Salome nun. Kaya ayun, nagalit ang amo namin. Pinagmumurang matanda. Parang yun lang? Pambihira. Iba talaga kapag pera na yung pinapagalaw eh. Kawawa naman si Aling Salome. Kibago-bago pa na sampulan na kaagad. Sabi ko pa, nang malamang may ipinapaluto pala si Ate Mildred pero hindi agad yun nasunod ni Aling Salome. Gawa ng may iba pang nakasalang na niluluto nun. Alam mo namang iyang asawa ng kapatid mo. Kung makamura ay akala mo talaga na bili niya tayong mga utusan dito sa pamamahay niya. Hindi ka pa nasanay dyan sa bayaw mo, maldita. Sabi naman ito. Dagdag pang wika ni Manang Soledad ay darating din ang panahong makakatagpo ng katapat si Ate Mildred. At kung sakali mang dumating yon, sana'y magtanda na umano ito sa lahat ng mga pinaggagawa niya. Natigil lamang ang pag-uusap namin na makita naming palabas ng bahay si Aling Salome. Kunway inutusan naman ako ni Manang Soledad. Nawalisin ko na umano ang mga kalat sa likuran ng bahay at baka maabutan pa yun ng mga amo namin. Sumunod naman ako at pumunta na nga sa likuran. Sa paglipas nga ng mga araw ay napansin kong mas lalong hindi na kumikibo sa amin si Aling Salome. Hindi na ito nakikipag-usap at matalim na rin kong makatingin. Paminsan-minsan ay naririnig kong pinapasaringan ng mga hindi magagandang salita ni Ate Mildred ito. Lalo na kapag hindi siya nasasarapan sa mga niluluto nitong pagkain. Hanggang sa isang gabi,
Matapos kong kumain ay naglakad na ako papunta sa kwartong tinutuluyan ko. Habang naglalakad ay nakaramdam ako ng kakaiba. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko nang hindi ko malaman kung bakit. Nakalanghap din ako ng mabahong amoy. Parang amoy dumi na matagal nang hindi nililinis. Napatakip ako ng ilong dahil sa hindi ko makayanan pa ang napakabahong amoy. Muli ay naalala ko na naman ang napansin ko noong mga nagdaang gabi. Sa isip-isip ko pa, mukhang may hindi na talaga magandang nangyayari. Ayoko mang manghusga ng tao pero may kung ano ang nagsasabi sa isipan ko nga. May kinalaman si Aling Salome dito sa mga napapansin kong kakaiba sa pamamahay ng kapatid ko. Sa tinagal-tagal ko kasing naninirahan sa bahay ni Kuya Andres, magmula noong mamasukan si Aling Salome, ay doon pa lamang ako nakakaramdam ng hindi tama. Nang maalala ko ang basura sa kusina, mabilis na akong bumalik para kunin ito. Dagli-dagli akong lumabas ng bahay. Hindi kasi pwedeng hindi ko ilabas ang basura sa kinakabihan. Tiyak ay magagalit na naman ang maarting asawa ni Kuya. Oras na may malanghap itong mabaho. O kaya naman ay makita niyang hindi pa na ilalabas ang basura noon. Maya-maya ay nakarinig na ako ng mga mahihinang pagsinghap. Tunog na parang nasusuka. Hinahagilap ko kung nasaan at inaaninagan kong maigi ang buong paligid noon. Nang sa ganoon ay makita ko kung kanino manggagaling ang mahihinang pagsinghap at pag-angil na naririnig ko. Pero kahit anong silip ko at sinanay ko na ang mata sa dilim, ay hindi ko pa rin naaaninagan ng kung anong hayop ang may gawa ng pag-iingay. Dahil doon ay pinagsawalang bahala ko na lamang at dire-diretso na akong naglakad papasok ng bahay. Kinabukasan ay nagulantang ako nang marinig ko ang ingay sa labas ng kwarto na parabang nagkakagulo. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng silid. Pagdating ko sa sala ay nakita ko si Ate Mildred na putlang-putla ang labi at walang humpay ang pagtulo ng laway. Pilit itong inilalayo ni Kuya Andres sa kapatid nitong si Ate Joanna. Nang tingnan ko naman si Ate Joanna ay nakita kong nangangatog ito habang umiiyak at hawak-hawak ang tiyan. Nagtatakang napapaisip ako kung baka may pinag-awayan lamang ang magkapatid kaya umiiyak si Ate Joanna noon. Pero bakit ang aga naman yatang pumasyal sa bahay nito? Tinawag ako ni Kuya Andres at inutusan akong dalhin muna sa silid ko si ate. Huwag ko daw munang palabasin ng silid si Ate Joanna hanggat hindi niya sinasabi. Naguguluhan man ay agaran kong sinunod ang utos ng kapatid ko. Inalalayan namin ni Manang Soledad si Ate Joanna at ipinasok na muna sa silid ko. Kagad namang binigyan ni Manang Soledad ng inuming tubig si Ate Joanna at sinabihang huminahon at huwag matakot. Manang, ano po bang nangyari? Bakit bigla na lang kayo nagkagulo? Tanong ko sa kanya. Huminga muna ng malalim si Manang Soledad at pagkatapos ay ikinuwento niya ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, ilang gabi niya nang napapansing lumalabas ng alanganing oras ng bahay si Ate Mildred. Hinahayaan niya na lamang yon sa pag-aakalang nagpapahangin lamang ito. Pero kanina lamang habang nag-aayos siya ng mga pagkain sa kusina, ay siyang pagdating naman ni Ate Joanna. May bitbit itong kakanin na tinulungan na nga siyang maghanda ng agahan. Dahil wala si Aling Salome. Nagpaalam daw si Aling Salome na mawawala ng ilang araw dahil may sakit ito at masama ang pakiramdam. Nung nasa kalagitnaan na umano sila ng paghahanda, nagulat na lamang si Manang Soledad nang makita ang amo naming babae sa pintuan ng kusina. Hindi niya nga raw napansin yon. Ang kaso ay nakita niyang nanlilisik ang mga mata ni Ate Mildred at walang pag-aalinlangang sinunggaban si Ate Joanna. Pilit umanong inaabot ang tiyan nito. Inawat naman ni Manang Soledad si Ate Mildred at pilit na inilalayo kay Ate Joanna. Pero sadyang napakalakas umano nito. Kaya't sumigaw na siya para makahingi ng tulong.
At yun na nga, narinig ni Kuya Andres ang pagsisisigaw niya. Kaya't sumaklolo agad ang kapatid ko. Nagulat naman ako at nagtaka nang marinig ko ang sinabi ng matanda. Lalo na noong sabihin ni Manang Soledad na 3 buwan ng buntis si Ate Joanna. Parang nababaliw na yata yung Ate Mildred mo, Popoy. Hindi normal yung kinikilos niya. Hindi ako nakaimik nun. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nang araw na ito ay agad na dinala sa pagamutan si Ate Mildred. Pero pinauwi lang din sila dahil wala naman umanong sakit ang asawa ni Kuya. Kaya ang ginawa na lamang ni Kuya ay hindi na muna niya pinapalabas ng silid nila si Ate. Ayon kasi sa kapatid ko, hinahanap-hanap pa rin ni Ate Mildred si Ate at nais niya raw makuha ang sanggol na nasa sinapupunan ng kapatid niya. Gustong-gusto umanong kainin ni Ate Mildred ang ipinagbubuntis ng kapatid niya noon. Ewan, hindi ko na alam kung anong nangyari kay Mildred. Parang nababaliw. Wika ni Kuya. Isang hapon, pagka-uwi ng kapatid ko ay nakita mo kong may kasama siyang matandang lalaking may bitbit na aparatos. Dire-diretsong pumanik sila sa ikalawang palapag at pumasok sa may silid nun. Sinundan ko lamang sila ng tingin ng may pagtataka. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas ng silid si Kuya Andres at bumaba ng hagdan habang tinatawag ako. Sinabihan niya akong pumasok sa silid niya at may ipapagawa siya. Dalian ko umano at kailangan niya ng tulong ko. Nagmamadali naman akong naglakad at umakyat na nga ng hagdan. Pagkapasok ko sa loob ng silid ay ganun na lamang ang gulat ko at nanlaki ang mga mata nang makita ang napakaraming kalat sa loob ng kwarto. Huwag mo nang pansin yung mga kalat. Ang Ate Mildred mang may kagagawan yan. Nagkukumahog lumabas ng kwarto at ayaw kainin yung mga pagkaing inakyat dito. Sabi ni Kuya. Sinabihan niya akong tulungan kong itali sa higa ng asawa niya. Gagamutin na umano ito ng tambalan. Hindi kasi makapag-focus ng panggagamot itong si Mang Dencio dahil nagwawala umano ang asawa niya at pilit na nagkukumahog lumabas. Kaagad na nga siyang tinulungang itali ang asawa niya. Medyo natakot pa akong lumapit kay Ate dahil sa mukha na siyang bruha sa postura niya. Buwagag ang mga buhok at walang humpay ang paglalaway na umaagos pa hanggang leeg nun. Napakabaho niya na rin at nakakasulasok sa ilong. Ilang sandali pa ay narinig ko ang sinabi ng matandang tambalan. Aniya, niyanggaw si Ate Mildred at ilang araw na lang ay tuluyan na itong magiging aswang. Napatingin naman ako kay Kuya Andres. Nang magtanong siya kung sino naman umano ang nagyanggaw sa asawa niya. Ang sabi ng manggagamot, nasa loob lamang umano ng bahay ang taong yon. Naramdaman niya kasi ang presensya ng nilalang at kanina lamang noong papasok siya sa loob ng bahay. Nakita niya ang mga marka ng aswang sa bawat gilid ng bahay. Sa loob? Sinong mga trabahante kong nangyanggaw sa asawa ko? Hindi ba ako tapos magsalita iyo? Sabi ng tambalan nun. Sinabi kong naririto sa loob ng bahay ninyo ang presensya. Pero yung mismong aswang ay wala. Malamang sa malamang ay nakumpirma niya nang gumagana na ang pagyayanggaw kaya't umalis na ito. Bago niyo pa man maisipang maipatingnan sa mga manggagamot itong asawa mo. Sabi ng tambalan nun. Matamang pinapanood ko ang ginawa ng tambalan habang ginagamot si Ate Mildred. Bumubuka-buka ang bibig ng matanda. Iniihip ito sa mga tuyong halamang dahon habang isa-isang sinusunog kasamang insenso. Galit na galit at nagsisisigaw naman si Ate Mildred. Inuutusan itong itigil na umano ng tambalan ng ginagawa niya dahil masakit sa lalamunan. Nakakasuka at parang sasabog na umano ang ulo niya. Hindi naman tumitigil sa ginagawa niya ang tambalang ito at mas lalo pa itong nagpausok ng kung ano-anong tuyong halamang dahon. Mas lalo lamang nagsigaw at nagwala ang asawa ni Kuya Andres. Lalo na noong magsunog ng iilang hibla ng balahibo ng manok ang tambalan na yon. Ilang sandali pa ay nagsuka na ng nagsuka si Ate Mildred.
At ang ikinagimbal ko at talagang napatakip ako ng bibig at ilong. Napakabaho na mga malalapot na laway ang isinusuka nito. Ilang sandali ay nakita kong merong isinukang isang kumpol na kulay itim si Ate Mildred. Nung tingnan ko ang isinuka niya ay nakita kong kulay itim yon na animoy. Gutay-gutay na sisiw. May panuka pa nga to Mabilis na dinampot na manggagamot ang isinuka nito gamit ang telang itim. Pawis na pawis si Ate Mildred at nagmamakaawang tanggalin na umano ang taling nakagapos sa kanyang kamay. Masakit na ito. May mga pasa at galos na. Inutusan kami na manggagamot na alisin ang tali sa kamay ng babae dahil tapos ng kanyang panggagamot. Naalis niya ng yanggaw sa sikmura nito. Namangha ako sa ginawa ng tambalan. Nagmadali akong lumapit kay Ate Mildred at tinanggal ang tali nun. Pagkatapos ay inayos na siya ng pagkakaupo. Habang nililinis nga ni Kuya Andres ang kanyang asawa, nagtanong siyang muli sa albularyo kung sino ang tinutukoy na manggagamot na nangyanggaw sa kanyang asawa. Diretsahan naman siyang sinagot ng albularyo at ayon pa nga rito, nakikita niya sa kanyang balintataw isang matandang babae. Niyanggaw ang asawa ni Kuya Andres sa pamamagitan ng inihandang pagkain. Huwag umano kaming mabahala dahil hindi naman kami ginawa ng hindi maganda. Maliban lamang kay Ate Mildred. Hindi ko alam pero bigla akong naisip si Aling Salome. Yun lang naman yung tagaluto maliban kay Manang Pasing. Marahil nga ito ang tinutukoy ng tambalan. Napabulalas ang kapatid ko at binanggit ang pangalan ng matanda. Sa susunod kasi ay magdahan-dahan tayo sa pagsasalita Hindi porke tayo ang nakakaangat sa buhay basta-basta na lamang tayong magsalita sa mga tingin nating mababa sa atin. Hindi lahat ng hikahos sa paningin ng may kaya sa buhay kayang tagapin ang mga masasakit na kataga. Sermon ng tambalan na ito. Dagdag pa niya ay hindi naman masama ang matandang aswang na yon. Ang nais lamang nito ay mamuhay ng normal at tratuhin ng maayos. Hindi porket nagkakamali na ay pagsasalitaan na ng mga masasakit. Kaya ayan, nasampulan tuloy. Sa susunod kilalanin niyo muna kung sino yung pinagsasalitaan ninyo ng hindi maganda. Dahil ako sa totoo lang, kung hindi ko lang kaibigan ng ama mo Andres, hindi ko gagamutin tong asawa mo. Nakatikim na rin ako ng mga masasakit na kataga at hindi lang yun Minura pa ako niyan nung bumili ako sa tindahan niya sa palengke. Magpasalamat na lamang itong asawa mo dahil mabait ka at kaibigan ko yung ama mo. Sa garalgal na boses ay humingi ng tawad si Ate Mildred. Nung abutan ng pera ni Kuya Andres sa manggagamot, hindi ito tinanggap. Libre lang umano ang ginagawa nitong panggagamot dahil libreng ipinagkaloob lamang umano dito ang nasa taas ang pagiging tambalan niya. Simula noon ay nakita kong unti-unti nang nagbago ang ugali at pakikitungo ng asawa ni Kuya. Bumait ito ng konti, hindi na palaging nakaangil. Hindi na rin muling nagpakita pa si Aling Salome. Makaraan naman ng ilang linggo ay bumalik na rin sa pagtatrabaho si Manang Pasing. Naging malaking aral kay Ate Mildred ang nangyari sa kanyang kamuntikan ng mayanggaw ng matandang kusinera. Dahil sa kagaspangan ng kanyang pag-uugali.